Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tinawag siyang hipag ni Paul James. Mayroon bang ibang karelasyon si Lily? Dito na natigilan ang lahat. Dito na naglakad si Paul papunta kay Daryl para bigyan ito ng isang baw. Bro, hindi na ako mag-aatubiling bumiyahe pa kung alam ko lang na si Lily pala ang hipag ko. Walang sinabi na kahit ano ang tumatangong si Daryl. Kung kanang kailangan pa, mauuna na ako sa iyo, sabi ni Paul bago ito umalis. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari, kaya noong umalis lang si Paul nakabalik sa realidad ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Ano ba ang nangyayari? Hawak na ni Lily ngayon ang 51% ng mga shares ng mga ari-arian ng pamilya Lindon. Nadidismayang tiningnan ni Grandma Lindon si Lily. Gusto niyang magsalita pero hindi siya makapagbanggit ng kahit ano dahil sa sobrang gulat. Habang si Lily naman ay nanginig ng dahil sa mga nangyari. Naramdaman niya na parang isang panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi na niya maitago pa ang kanyang pagtataka kaya agad niyang tinanong si Daryl, "Daryl, kayo ba ni Paul?" "Magkaibigan lang kami." Walang pakialam na sinagot ni Daryl. Gusto na niyang tumigil sa pagtatanong si Lily tungkol sa bagay na ito kaya agad siyang nagsabi na, "Kinakailangan ko nang umalis dahil malilate na ako sa trabaho." Dito na siya tumalikod at umalis sa villa. Nakaramdam ng pag-aalala si Daryl nang sumakay siya sa kanyang sasakyan, kaya agad niyang tinext si Lily nang, "Hawakan mo ng maigi ang mga shares na yan. Huwag mo itong ibibigay kay Grandma Lindon kahit ibuka pa nito ang kanyang bibig mamaya. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magdedesisyon para sa ari-arian ng mga Lindon." Agad namang natanggap ng natitigilang si Lily ang text message, at agad na nag-reply ng, "Sige." Matapos ng mga nangyari ngayong araw, nakita na rin niya ang totoong kulay ng kanyang pamilya. At ngayong nasa kamay na niya ang karamihan sa kanilang shares, para na itong naging isang agimat na magpoprotekta sa kanya mula sa mga ito. Kaya natural lang na hindi niya ito pakawalan ng ganoon-ganoon na lang. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl nang matanggap niya ang reply ni Lily bago mag-drive paalis. Marapit na siyang makarating sa Platinum Corporation nang mag-ring ang kanyang cellphone. Mula ito sa isang hindi kilalang caller pero nagtatapos sa 6 na mga digit. Matapos mag-isip sa loob ng isang saglit, agad niya itong sinagot. "Hello, ito ba si Amar Darby?" Nagmukhang isang middle-aged na kalaking may mababang boses ang taong nagsasalita sa kabilang linya. Sumimangot si Daryl at sinabing, "Sino ka? Paano mo nakuha ang number ko?" Tumawa ang lalaki at magalang na sumagot, "Ibinigay ni Brandon Goy ang number mo sa akin." "Si Brandon?" Ayon sa kanya, sinasabi niyang mayroon ka daw na isang mahiwagang godly pill na nakakatulong sa mga cultivators na makalampas sa bottleneck na kanilang nararanasan sa tuktok ng kani-kanilang mga level. Desperado na akong makakuha ng isa nito. Name your price." Sabi ng lalaki. "Buwiset, kahit na hindi ganoon kahirap gumawa ng pill, hindi pa rin ito parang mga prutas na maaaring makuha ng kahit na sino sa anumang oras na kanilang gustuhin. Kinakailangan pa nitong i-extract at buuhin. Isa lang ang palayok na binili ko kaya nasa 2 hanggang 3 mga pills lang ang magagawa ko sa bawat oras na gumawa ako nito. Gumawa ako ng 2 noong una, binenta ko ang isa kay Brandon, habang ibinigay ko naman sa hayop na si Kent Howe ang isa nito. Wala nang natitira pang pill sa akin. Kaya kahit simulan ko ang paggawa rito ngayon, mangangailangan pa ako ng ilang oras para makagawa muli nito," isip ni Daryl. Mabilis siyang sumagot dito ng, "Kung gustong-gusto mo na talagang makakuha nito, balikan mo ako bukas. Pero mukhang hindi mo kakayanin ang presyo nito." Dagdag ni Daryl. Tumawa ang lalaki at sinabing, "Huwag kang mag-alala dahil hindi issue ang pera sa akin. Magkano mo babalak ibenta ito?" Nang masimulan ko na rin ang paghahanda rito para bukas. 3 bilyon, walang pag-aalinlangang sinabi ni Daryl. Nagawa niya itong ibenta noon kay Brandon sa halagang 2 bilyon pero hindi man lang ito kumurap sa halagang ito, kaya naramdaman ni Daryl na mukhang masyado itong mura sa halagang iyon. Natural lang na higit pa sa palugi niyang ibigay kay Kent ang pill na hiningi sa kanya ni Megan. $3 billion, deal. Kukontakin kita bukas, Amar Darby. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang lalaki bago ibaba ang tawag. Nababaliw na ba siya para pumayag sa halagang 3 bilyon ng walang pag-aalinlangan?
Isip ni Daryl. Nang makarating siya sa kanyang opisina, agad na nakita ni Daryl si Pearl na papalapit sa kanya. May dalawa po kayong mga bisita sa inyong opisina, Mr. President. Kanina ka pa po nila hinihintay, sabi ni Pearl. Mga bisita. Sumimangot si Daryl at naglakad papasok. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, agad na napuno ng saya at sabik ang kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ama na si Daniel Darby at ang kanyang ina na si Lina Shaw, ang middle-aged na mag-asawang nakasuot ng simpleng mga damit na nakaupo sa sofa ng kanyang opisina. Pa, ma, bakit kayo nandito? 3 taon na ang nakalilipas, itinakwil si Daryl at ang kanyang mga magulang sa kanilang pamilya. Mula noon ay nanirahan na ang kanyang mga magulang sa probinsya. Binisita sila ni Daryl kada sa ilang araw na lumilipas mula noon. Daryl, narinig kong ibinigay daw ng iyong uncle ang Platinum Corporation sa'yo. Hindi ako makapaniwala rito kaya nagpunta kami para makita ito ng personal. Nagliliwanag na tumawa rito si Daniel. Ikaw na pala ang presidente ng Platinum Corporation. Tanong ng nanay niyang si Luna. Tumango rito si Daryl at nagpaliwanag, manaayos ko na ang bagay na kinaharap natin 3 taon na ang nakalilipas. Muli na akong tinanggap sa ating pamilya, at si Uncle Drake pa mismo ang nagbigay ng Platinum Corporation sa akin. Nakukomportable siyang tumawa at sinabing, napag-alala ko kayong dalawa nitong nakalipas na 3 tao. Pero lumipas na ang mga bagay na yon, kaya nitong nakaraang 2 araw ay naisip ko kung paano ko sabihin ito sa inyo sa sandaling pumunta kayo rito. Nakahinga na rin ng maluwag si Daniel at puno ng emosyong sinabi na, mabuti na lang at naayos na rin ang hindi natin pagkakaunawaan noon. Hindi na namin kailangan pagmagalala sa'yo. Tumango si Daryl at nagalok ng pa, dahil nandito na rin naman kayo, huwag na kayong bumalik sa probinsya. Pero tahimik kung tutuusin ang probinsya na nababalot ng sariwang hangin, kaya hindi magiging madali ang pag-a-adjust ng kanyang mga magulang dito. Nag-isip si Daniel sa loob ng isang sandali bago tumingin kay Luna at tumatangong sinabi na, sige, babalik na kami ng mama mo sa mansyon. Namimiss na rin naming ang ating pamilya dahil sa tagal ng panahong hindi namin pagkikita. Ihahatid ko na po kayo roon. Alok ni Daryl. Ikinaway ni Daniel ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo na kaming alalahanin. May korporasyon ka pang kailangang patakbuhin. Matagal na rin kaming hindi nakakapunta sa isang city ng mama mo kaya maglilibot-libot na rin muna kami rito. Huwag mo kaming alalahanin at bumalik ka na sa mga ginagawa mo rito. Sa pagpupumilit ng kanyang ama, hinayaan na ni Daryl ang gustong gawin ng kanyang mga magulang. Matapos umalis ng mga ito, agad nilabas ni Daryl ang paso niyang gawa sa clay, at sinimulan ang paggawa sa Godly Peel. Sa mansyong pagmamayari ng mga Darby sa tabing dagat ng Donghai City. 2 mga kasambahay ang nakatayo sa pintuan, nang magpakita ang isang rental car sa kanilang harapan. Isang middle-aged na mag-asawa ang bumaba mula rito. Nakaramdam ng matinding emosyon sina Daniel at Luna nang muli nilang makita ang mansyon. Master Daniel, Lady Luna. Nagulat dito ang 2 kasambagay. Agad nilang binati ang mga ito habang tumatakbo palapit sa mga dati nilang amo. Matapos ang 1-0 minuto, nakarating na rin sa living hall ang tumatayong ama ng pamilya Darby na si Drake na sinundan nina Florian, Yumi at ng iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Si Drake, na punong-puno ng papasalamat, ay tumawa kay Daniel. Kapatid, napag-isipan mo na rin ang tungkol dito Natutuwa kaming nakabalik na rin kayo rito. Magpapatawag na ako ng tao para linisin ang tutulugan niyong mga kwarto. Nakaramdam ng guilt si Drake matapos itakwil ng kanilang pamilya, sina Daryl, ang mga magulang nito 3 taon na ang nakalilipas. Natutuwa namang sumagot si Daniel ng, hindi mo na kailangan pang magabala sa amyon kuya. Bahay ko rin naman ito kaya bakit hindi ako babalik dito? Bumalik ako dahil tapos na rin sa wakas ang hindi natin pagkakauwaan noon dahil sa ginawa ni Daryl kaya ako na mismo ang nagpasyang bumalik para makita ito ng personal. Nang marinig ang pangalan ni Daryl, agad na dumilim ang mukha ng buong pamilya Darby. Maging ang mukha ni Jackson ay naging mapait tungkol dito. Ilang araw na ang nakalipas mula noong kasal ni Jackson, parang isang wildfire na kumalat ang balita tungkol sa panggagahasa ni Daryl kay Rebecca. Kaya agad na naging ganito kasama ang naging tingin ng lahat sa pangalang Daryl Darby. Itinakwil na kayong 3 taon na ang nakalilipas.
Paano naging ganito kakapal ang mga mukha niyo para maisipang bumalik pa rito ngayon? Ipinadyak ni Yumi ang mga suot niyang high heel sa sahig. Dito na sumama ang itsura ni Daniel. Ano ang sinasabi mo? Ngumiti si Yumi at sinabing, sa totoo lang, sinimot ni Daryl ang pera ang ating pamilya para ipangbili ng shares sa isang petroleum company. At ngayon ay nagkaroon pa siya ng kapal ng mukha para gumawa pa ng mas kahiyahiyang mga bagay. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Yumi, masyado nang malaki ang kahihiyang ibinigay niya sa atin matapos magpakasal sa mga lindon. Kaya sino bang mag-aakala na mas maitim pa pala rito ang kanyang budhi matapos lapastanganin ang isa miyembro ng ating pamilya? Hindi na nakapagpigil pa si Luna rito, nakasimangot niyang itinanong na, ang anak ko. Ano ang nangyaro? Ipaliwanag mo sa akin. Sinanyasan ni Yumi si Florian. Dito na lumapit sa kanila si Florian at sinabing, Tito, Tita, alam kong hindi nyo pa naririnig ang balita tungkol sa panggagahasang ginawa ni Daryl kay Rebecca noong gabi ng kasal nito. Ano? Parang tinamaan ng kidlat na tumayo ng sabay sina Daniel at Luna. Dinipensahan ni Luna ang kanyang anak at sinabing imposible. Hindi ganyang klase ng tao si Daryl. Hindi makapaniwalang iniling ni Luna ang kanyang ulo. Hoy, Jackson, bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanila ng mga nangyari? Sabi ni Florian. Dahan-dahang lumapit si Jackson sa mga ito at sinabing, Auntie, Uncle, si Daryl ang itinuturo ng mga ebidensyang nakuha naming sa nangyari, siya ang nangrap sa asawa ko. Ito ang pinakamatinding tumama sa gulat na si Daniel. Wala na siyang nagawa kundi mapaupo sa kanyang upuan. Kay Jackson mo na mismo narinig ang tungkol dito, kaya ano pang mas totoo pa rito? Malay ba namin kung ano pa ang kayang gawin ng isang immoral na taong katulad ni Daryl? Kung anak ko lang ito, matagal ko na siyang itinakwil bilang anak, at hinding-hindi na rin ako babalik pa sa aking pamilya. Hindi katulad niyong mga makakapal ang mukha. Namumuhing sinabi ni Yumi. Dito na mas tumindi ang kawalan niya ng awa, naririnig ko rin na hindi raw hinahayaan ni Lily Landon na hawakan siya ni Daryl sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Mukhang hindi na nakontrol pa ni Daryl ang kanyang sarili sa sandaling makakita siya ng babae. Kaya nagawa niyang galawin maging ang asawa ng kanyang kapatid. Isa pa ba siyang tao? Ang pagtatakwil sa inyong 3 taon na ang nakalilipas ang pinakamagandang desisyon na ginawa namin, pero nagkaroon pa rin kayo ng lakas ng loob na bumalik dito. Hindi magagawa ng anak ko ang mga ganoong klase ng bagay. Ubo ni Daniel habang hinahampas ang kanyang dibdib. Ngumiti naman ang iba ng alam na ng buong pamilya ang tungkol sa anak mong nagnanasa sa kanyang mga kapatid. Oo nga, ang napakabait niyong anak. Like father, like son. Hindi mo napalaki ng maayos ang anak mo, pero nagawa mo pa ring bumalik sa pamilya Darbay. Kayong 3 ay mga nabubulok na prutas. Dito na namula ang mga mata ni Daniel. Tinuro niya ang lahat at sumigaw ng, magsitahimik kayong lahat. Hindi magagawa ng anak ko. Dito na siya nawalan ng malay at nanginginig na bumagsak sa sahig habang bumubula ang kanyang bibig. Sa opisina ng presidente sa Platinum Corporation. Pagkatapos ng 3 oras ng pagtitimpla, perpekto na niyang nabuo ang Godly Pill. Kasama ng kanyang naging karanasan sa naunang 2 beses ng paggawa nito, mas nasanay na si Daryl sa paggawa ng Godly Pill. Kaya sa pagkakataong ito, nagawang makabuo ni Daryl ng 5 mga pill ng sabay-sabay. Biglang nagring ang telepono ni Daryl nang tanggalin niya ang mga pills sa palayok. Ano ang nangyayari ngayong araw, bakit walang tigil sa pagtawag ang mga tao sa kanya? Mga potensyal kaya niyang customer ito na naghahanap ng Godly Pill sa kanya. Gaano karaming tao ba ang sinabihan ng Brandon na yon? Nang makita niya na isang landline ang numbero sa tawag na yon, napakunot ng mga kilay si Daryl at agad na sinagot ang tawag. Hello? Si Daryl ba ito? Tumatawag kami mula sa emergency department ng Donghai City Hospital. Nasa ospital namin ngayon ang mga magulang mo at kinakailangan na nilang sumailalim sa operasyon ngayon din. Pumunta ka rito sa lalong madaling panahon, sabi ng isang nagmamadaling tao sa kabilang linya ng tawag. Ha? Nanginig ang buong katawan ni Daryl, naisip niya na baka hindi lang siya tama ng pagkakarinig sa mga sinabi nito. Anong sinabi mo? Kumusta na ang mga magulang ko? Malakas na itinanong ni Daryl. Dito na nainis ang tao sa kabilang linya. Ano bang sinisigaw-sigaw mo riyan? Ngayon lang ako nakakita ng anak na kagaya mo.
Inatake sa puso ang iyong tatay matapos magalit ng husto pero nagawa mo siyang dalhin at iwan dito ng ganoon-ganoon lang. Ano ba kami sa tingin mo? Isang charity hospital. Pumunta ka na rito ngayon din. Matapos magsalita, agad na ibinaba ng malakas ng tao sa kabilang linya ang tawag. Wala nang oras si Daryl para mag-isip pa, mabilis siyang umalis sa kanyang opisina at mabilis na nag-drive papunta sa ospital. Sa emergency hall ng City Hospital. Nagising na ang nanay ni Daryl na si Luna. Pero mas naging seryoso ang sitwasyon ni Daniel na nangangailangan ng operahan. Dahil hindi sila makapagbayad, inilabas nila si Daniel at itinabi sa koridor ng ospital. Nagmamakaawa ako sa inyo, iligtas niyo siya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Luna nang walang tigil. Hindi naman naming utangin sa inyo ang perang pambayad sa operasyon niya, pero maaari bang iligtas niyo muna siya? 3 taon nang naninirahan sa luma nilang tirahan sa probinsya ang mag-asawang sina Daniel at Luna nang walang kahit na anong income. Hindi sasapat ang kanilang naipon para sa kanilang magagasto sa pagpapagamot. At sinabihan si Luna ng doktor na hindi nito maoperahan ang asawa niyang si Daniel. Mukhang wala namang pakialam dito ang iba pang mga staff ng hospital. Nagmamakaawa ako, iligtas niyo na muna siya, darating na rin ang pera naming maya-maya. Sabi ng lumuluhang si Luna. Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga nurse na sumimangot at nagsabing, bakit ka umaarte ng ganito ale? Sinabihan na namin kayo na hindi naming magagawang magopera nang hindi nyo nababayaran ang bill para rito. At matapos makita ang itsura ng mag-asawa, naisip ng nurse na walang pambayad ang mga ito para sa gagawing operasyon o pagpapagamot. Nakarinig na rin ng mga ganitong klase ng pakiusap ang nurse ng ilang beses na kung saan sinsabi ng mga taong kagaya ni Luna na magbabayad sila sa sandaling gumaling na ang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil mayroon kang oras para magmakaawa rito, magmadali ka nang lumabas para kumuha ng pera. Walang patutunguhan ang pagsigaw-sigaw mo sa amin, walang galang na sinabi ng nurse sa nagmamakaawang si Luna. Parating na rito ang anak ko, maaari nyo bang iligtas muna ang asawa ko? Napuno ng pighati ang puso ni Luna sa mga sandaling ito. Ang anak mo? Makas na tumawa rito ang nurse. Naisip niya na wala ring pera ang anak ni Luna. Dahil matapos makita ang damit na suot ng mag-asawa, naisip nito na mukhang ginawa nila ang kanilang damit sa kanilang sitio. Hindi man lang nila nagawang makabili ng damit kaya siguradong hindi rin kakayanin ng kanilang anak ang bayarin sa ospital na ito. Daryl. Sa mga sandaling ito, nagliwanag ang mukha ni Luna nang makita niya ang tumatakbong si Daryl palapit sa kanya. Dalian mong iligtas ang ama mo, sabi ni Luna. Nandito na ako ma, sabi ng pawis na si Daryl. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa nurse na nasa kanyang harapan. Bakit hindi niyo pa sinisimulan ang operasyon? Buwisit, mas importante ang buhay, hindi niyo magawang simulan ang operasyon ng dahil lang sa nakapending na bayarin dito. Tumingin lang ang nurse kay Daryl at direktang sinabi na walang mangyayaring operasyon, hanggat walang nagbabayad, ito ang number 1 rule sa ospital na ito. Babayaran ko kayo pero sa ngayon, simulan nyo na ang operasyon sa ama ko. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Magbabayad ka. Tiningnan ng nurse mula ulo hanggang paa si Daryl at nangasar. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang kondisyon ngayon ng ama mo? Alam mo ba kung magkano ang aabutin ng operasyong ito? Higit $700,000. Kaya mo ba itong bayaran? Iyan ang nanay mo hindi ba? Sinabihan ko na siya na maghanap ng mapagkukunan ng pera kaysa mangistorbo sa akin dito, at ngayon ikaw naman ang gumagawa nito sa akin. Higit $700,000 lang ang halaga nito. Dahil sa 700,000 na iniisip niyong hindi namin mababayaran, ay hahayaan niyo na lang na mamatay ang isang nagdurusang tao sa lugar na ito nang walang kahit na anong pakialam. Nakakatakot ang naging boses ni Daryl sa mga sandaling ito. Natakot ang nurse sa ipinakitang ito ni Daryl pero ngumuso pa rin ito at tumawa. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Pagbubuhatan mo ako ng kamay. Ayaw mo akong pagsalitain dahil sa kawalan niyo ng kakayahan para sa pagpapagamot ng tatay mong ito. Hinahayaan kitang iligtas siya, paisa-isang sinabi ng may namumulang mga mata na si Daryl. Bakit ka ba umaarte ng ganito sa harapan ko? Tingin ng nurse sa kanya, maisasalba namin siya pero kinakailangan niyo muna magbayad. Naiintindihan mo ba? Tumingin ka sa labas, nakapila ang lahat para magbayad.
Kaya kung hindi ka papipila ngayon, hindi na namin magagawa pang isalba ang tatay mo. Kahit na magbayad ka pa ngayon, maaaring huli na ang lahat para rito. Sinasabihan kitang iligtas mo siya ngayon din. Dito na biglang sumigaw si Daryl. Crash! Isang napakalakas na internal energy ang mahiwalang lumabas sa paligid ni Daryl. Agad itong tumama sa buong second floor ng ospital. Ang anumang salamin na nadaanan nito ay agad na nabasag. Napuno ng katahimikan ang paligid. At sa sobrang tahimik, maging ang pagtama sa lupa ng isang nalaglag na karayom, ay malinaw na maririnig ng lahat. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.